Nasa kwarto lang si Cindy at walang magawa. Nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. 8:00 pa lang ng gabi pero pumasok na siya ng kwarto pagkatapos nilang maghapunan. Naalala pa niya ang sabi ng mommy niya kanina noong nagpaalam siya na papasok na ng kwarto para magpahinga. Bakit anak? May masakit ba sa'yo? Tell me. Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Wala mom, antok lang ako kaya gusto ko na magpahinga kaagad. Ang totoo ay tinatamad lang siya na makipag-usap. Gusto niya mapag-isa at magmuni-muni. Kahit si Patrick ayaw na muna niyang kausapin. Nagtataka din ito sa kanya. Pansamantalang doon muna nakatira si Patrick sa kanila habang nasa Manila ang kaibigan niya. Ni-request niya talaga iyon dahil gusto niyang may makausap lagi pero this time gusto niya mapag-isa. Nakauwi na si Almaro, Angela at mama nito sa Pilipinas kaya siguradong masaya ng kaibigan. Ewan niya pero bakit parang naiinggit siya kay Almaro. Dati ay pareha silang bigo, ngayon ay siya na lang. Wala na siyang karamay. Wala na nakakaintindi na sa loobin niya dahil masaya na ang love life nito. Hindi naman siya ayaw niya na maging masaya ang kaibigan. Nalulungkot lang siya para sa sarili dahil siya na lang ang natatanging bigo sa pag-ibig. Wala nang makakaintindi sa kanya. Masaya ng kaibigan niya si Almaro. Nakuha na nitong babaeng gusto. Dati hindi niya gusto si Angela pero nakita niya mukhang nagbago naman ito. Hindi na ito maangas at maldita katulad ng dati. Hindi na niya naman mautusan ng kaibigan kung sinong dapat na mahalin ito. Mukhang magkasundo naman sila siguro ni Angela. Sila naman ni Patrick ang aalis papuntang Maldives bukas. Doon na sila mag-New Year. Hindi na nila ramdam nang lumipas ng Christmas dahil sa ospital siya na malagi. Sa dami ng problemang nangyari sa kanila, ay wala na silang time na mag-celebrate pa ng Christmas. Hanggang ngayon ay naalala niya pa rin si Lennon. Kamusta na kaya siya? Sana okay lang siya. Nagkausap na sila ni Kevin noong bumisita ito sa bahay nila. Kamusta ka na baby sis? Tanong nito habang nasa terasa sila at nagkakape. Okay lang kuya, magaling ang mga sugat ko. Ang puso mo, okay ba? Naluha siya sa tanong ni Kevin. Siyempre hindi, maikling sagot niya. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad ang problema niyo? Dapat naagapan natin to. Ayaw ko nang madaming nangingialam sa amin ni Lennon kuya. Saka desisyon niya yon na makipaghiwalay sa akin para sa babaeng yun. Walang naisagot si Kevin sa sinabi niya. Sa bagay, tama ka. Hindi ko nasaklaw ang damdamin ni Lennon sa parting yon. Pero I think naguluhan lang siya nung time na yon. Hindi ka naman talaga niya gustong hiwalayan, Cindy. I know na mahal ka niya. Bakit ikaw nagsasabi sa akin yan kuya? Nasaan na ba siya? Natigilan si Kevin. Alam mo naman na hindi siya makakapasok dito sa bahay niyo. In time, Cindy, sana makapag-usap kayo ni Lennon nang masinsinan. Nanghihinayang ako sa relasyon niyo. Ayoko mawala ka sa pamilya namin. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Naluha siya sa sinabi ni Kevin sa kanya. Tinatanong siya kung gusto pa niya na ituloy ang kasal nila ni Lennon. Hindi niya masagot at ang tanong na yon. May parte ng puso niya na patawarin na si Lennon at nagumpisa silang muli pero hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso niya sa ginawa ng dating nobyo sa kanya. According to Kevin, ay nagsisisi na daw si Lennon. Lagi daw itong lasing at wala na daw ganang kumain. Pakiusap ni Kevin na mag-usap sila pero hindi siya papayagan ng mommy niya. Bago umalis si Kevin ay niyaya ito ng papa niya palayo sa kanya na para bang may binigay na papel na ikinangiti ni Kevin. Hindi niya lang makita kung ano yon dahil sa malayong mga to sa kanya. Nang makaalis na si Kevin ay nag-away ang mommy at daddy niya dahil doon. Bakit ka ba nangialam sa buhay pag-ibig ng anak mo, Estrella? Paano matututo yan kung palagi mo pinapangunahan? Kaya lumalaking brat ang anak mo dahil sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Ipakasal siya doon sa manlolokong lalaking yon. Halos mamatay ng anak natin dahil sa kanya, Larry. Ang kumpanya pa rin bang iniisip mo? Ang sinasabi ko lang, hayaan mo silang mag-usap at silang magdesisyon para sa relasyon nila. Huwag mong pangunahan ng anak mo. Alam mo mabait si Lennon. Mahal niyang anak natin. Isang beses lang siya na nagkamali ay borado na lahat sa iyo ang kabutihan na ginawa niya sa pamilya natin at sa anak natin. Kaibigan natin ang pamilya nila. Pwede natin itong pag-usapan pero hinaharang mo. Paano natin masusolusyonan ito? Nag-aaway ang mga magulang niya dahil sa naudlot na kasal nila ni Lennon.
Aaminin niya na matagal niya nang hinintay iyon na maging isang Mrs. Falcon. Pero mukhang malabo na. Mahal niya pa din si Lennon. Hindi naman agad mawawala yun pero hindi pa niya napapatawad to. Oo nga't isang beses pa lang itong nagloko, simula na naging magkasintahan sila. Pero hindi pa din yun basehan. He tried to broke up with me dahil nagdalawang isip na siya sa pagmamahal niya sa akin at yun ang kinakasakit ng damdamin ko. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Pinahid niya ng palad ang mga luhang nagsipaglaglagan sa mga mata niya. Bakit ba kasi naalala pa niyang lalaking yun? Nasa ganun siyang sitwasyon nang may kumatok sa pinto niya. Pasok! Sigaw niya. Tinatamad siyang tumayo at magbukas ng pinto. Si Patrick ang pumasok. Besh, I have something to tell you. What is it? Nanatili pa din siyang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. Hindi ako makakasama bukas sa Maldives. I have to go home to Cebu. May problema sa parlor. Pinapaalis kami dahil may papalit na raw sa pwesto namin. What? Napaupo siya sa narinig mula sa kaibigan. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayong paalisin ng ganon. Yun nga hindi ko alam kung bakit agad-agad namang nagdesisyon ng mall management ng ganon. Hindi pa tapos ang contract namin at updated naman kami sa pagbayad ng rental. Kaya hindi ako makakasama sa'yo sa paglipad bukas. Pero kapag natapos ko kaagad ang problema doon, susunod agad ako sa'yo. Nalungkot siya sa narinig mula kay Patrick. Eto na nga lang ang inaasam niya na magiging masaya sana ang bakasyon nilang dalawa, tapos hindi pa matutuloy. Hindi na lang din ako aalis kapag ganun, malungkot na sabi niya. Hindi pwede, umalis ka. Susunod nga ako sa'yo, hindi ba? Matagal na nating plano ito. You deserve this vacation. Vacation nga, mag-isa lang ako. Lalong malungkot yun. After 2 days, siguro maayos ko ng problema sa parlor. Makakasunod na ako sa'yo noon. Promise ha? Yes, Beshi, promise. Tinaas pa nito ang kanang kamay na parang sumusumpa. So I have to go. Punta na ako ng airport tonight para makausap ko na at ayusin ko na kaagad ang problema. Sige, magpahatid ka na sa driver sa airport ha? Thanks, Bessie. Enjoy your vacation ha? Don't be sad. After 2 days, susunod ako. Okay. Malungkot na sagot niya. Tumayo siya at niyakap si Patrick bago to lumabas ng kwarto niya. Sa pagkamalas nga naman talaga, bakit puro kamalasan ata ang dumadating sa kanya ngayon? Hindi bale, 2 days daw. Susunod naman si Pat. Humiga ulit siya sa kama at ipinikit ng mga mata. Pinilit niyang matulog, maaga pang flight niya kinabukasan. Kinaumagahan ay pupunta na siya ng airport. 1 month ang bakasyon niya. Anak, you take care, okay? Ayaw ko sana na umalis ka ng mag-isa dahil baka kung mapano ka. Hindi ko alam kung bakit naman nagsabay pang problema ni Patrick sa Cebu. Kung kailan kayo aalis? Sambit ng mommy niya. Oo nga ma'am, pero Patrick assured me na susunod naman siya sa akin after 2 days. Yeah, that's what he said last night, kaya papayag na rin ako na alis ka mag-isa. Anyway, you take care, okay? And enjoy yourself. Have fun at baka makahanap ka doon ng bagong boyfriend. Go and have some fun, anak. Estrella, bakit mo ba pinagtutulakan ng anak mo na magka-boyfriend ng iba? Bakit ba? Ang gusto ko lang magsaya siya. Tinignan ng masama ni Larry si Estrella. Anak, take care, okay? Kung ano man ang mangyari sa'yo doon, sana makapag-usap kayo ng maayos at makapag-desisyon ka ng tama. What are you talking about, Dad? Mag-isa lang akong aalis. Sinong kakausapin ko ng maayos doon? Wala. Basta you take care, okay? Okay, Dad. I love you. Si Larry naman ang tiningnan ng masama ni Estrella. Sumakay na siya ng kotse. Ihatid siya ng driver nila sa airport. Bye, Mommy. Bye, Dad. Muling paalam niya bago umalis ang kotse. Ano na naman ang pinaplano mo, Larry? Sita ni Estrella sa asawa na makalayo ng sasakyan ni Cindy. What are you talking about? Maang-maangan na tanong ni Larry. Alam kong may pinaplano ka. Guni-guni mo lang yon, Estrella. Tinalikuran niya ng asawa at baka humaba pang usapan nila. Sana maging maayos ang plano nila ni Kevin, sa isip ni Larry habang papalayo sa asawa. Nasa airport na si Cindy, naghihintay na lang siya ng flight niya. Medyo malungkot siya dahil nag-iisa lang siya. Para siyang timang, nagbabakasyong mag-isa. Masaya sana kung may kasama siya. Kung hindi makasama si Patrick ay pwede niya na sanang isama si Almaro.
Kahit last minute na pero siguradong hindi to sasama. Kakabalik lang nito galing Amerika at nag-e-enjoy pa sa piling ni Angela. Ayaw niya namang agawin si Almaro sa nobya. Kinuha niya yung cellphone at tinaliwang sarili habang nagtitingin-tingin sa FB. Habang nag-scroll ay nakaramdam niyang may parang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung sino. Nilibot ang mata sa paligid, wala naman siyang nakikitang kakilala. Baka guni-guni niya lang. Maya-maya pa'y tinawag ng flight number niya. Time for boarding na. Tumayo siya, kinuha ang bag at naglakad papuntang boarding area. Hindi pa rin siya mapakali, alam niyang parang may nagmamasid sa galaw niya. Inilibot ulit ang tingin sa paligid, wala naman siyang nakikitang may nakatingin sa kanya. May nakita siyang lalaki na naka-black jacket na may hood, naka-shades ito na makapal at naka-face mask. Ito lang ang parang kaduda-dudang galaw doon. Paano ba naman, balot na balot ang pananamit nito? Mukhang para sila ng flight dahil nakapila din ito sa boarding area. Pasimpleng tinignan niyang lalaki. Tumalikod ito nang tumingin siya. May inayos to sa bagahe nito. Hindi niya naman siguro kilala ito dahil kung kilala niya ay sana nilapitan na siya ng lalaki. Hindi na lang niya pinansin ang kanyang guni-guni, baka ganun nga kapag mag-isa lang mag-travel. Madaming iniisip, baka sa isip niya somehow sana may kakilala siya doon o hindi kaya may kasama man lang siya para hindi siya malungkot. Hay, bad trip talaga. Kung kailan naman kasi paalis na nag-cancel pa si Pat. Nang makaupo na siya sa designated seat niya ay napansin niyang lalaking naka-black hood na nandun din sa loob ng eroplano. Hindi siya nagkamali, iisang flight lang sila. Mukhang wala din tong kasama. Pasimpleng tinignan niya ulit ang lalaki, magka-build sila ng katawan shit, hanggang dito ba naman sa bakasyon siya pa rin ang iniisip mo? Stop it, Cindy, aalis ka para makalimot. Galit niya sa sarili. Simula noon na hindi niya binalingan ang tingin ng lalaki. Maalala niya lang pinikit niya na lang mata. Matutulog siya sa buong biyahe niya. Wala naman siyang makausap. Boring. May stopover pa siya ng Singapore bago makarating ng Maldives. Matagal-tagal pang biyahe niya kaya tutulugan niya na lang muna. Nagising siya sa ingay ng mga katabi niya sa eroplano. Naglanding na palang eroplano nila. Abala ng mga pasahero sa pagkuha ng mga bagahe nito. Tumayo na rin siya at kinuha ang bagahe sa compartment. Hinanap ng mata niyang lalaking nakahood, wala na ito sa kinauupuan kanina. Baka nakalabas na, sa isip niya. Ilang beses na siyang nakapunta doon kaya kabisado niya na ang lugar. Favorite kasi ng parents niya ang Maldives dahil mahilig ang mga to sa beach. Sumakay siya ng taxi papunta sa resort na binook niya para sa kanila sala ni Patrick. Habang nasa taxi tumingin sa bintana niya ang taxi para busugin ang mata. Sa ganda ng kapaligiran, muli na naman siyang naluha, parang paraisong Maldives. Perfect sana for honeymoon. Kung hindi lang sana sila naghiwalay. Iniling niya ulo. No, huwag mo siyang isipin. Nandito ka para mag-enjoy at mag-unwind, hindi para mag-sour graping. Naalala niyang kaibigan, siguradong mag-enjoy si Pat dito kapag nakasunod na ito sa kanya. Excited siya para sa kaibigan. Sana lumipas ng 2 days para makasama na niya si Pat doon. Nang makarating na siya ng resort ay inayos kagad ang mga gamit at nagpahinga ng konti. Mamaya ay magsasunbathing siya. Kinuha niyang skimpy swimsuit niya. Color black yon, si Patrick ang pumili nun para sa kanya. Ayaw sana niya dahil masyadong revealing pero nagpupumilit to. Maganda daw yon para sa kanya at baka makahanap siya ng bagong love life sa Maldives. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang imposible naman yon na makahanap siya kaagad-agad ng love life. Ayaw pa niyang mag-move on kay Lennon. Tinignan niya ang sarili sa full-length wall mirror. Pagkatapos niyang maisuot ang swimsuit, napangiti siya, bagay na bagay nga sa kanya. Ang sexy niya. Totoong revealing nga ito pero wala siyang pakialam. Wala namang nakakilala sa kanya doon. Mas malala pa nga sigurong suot ng mga foreigner kesa sa kanya. Mukha din naman siyang Amerikana dahil sa buhok niya na blonde. Magkukunwari na lang siyang liberated sa Maldives, total wala naman siyang kilala doon. Ang hindi alam ng lahat ay virgin pa siya. Sino mag-aakala ng virgin na tulad niya ay magsusuot ng ganong kakapiranggot na tela sa katawan? Natawa siya sa sarili. Kumuha siya ng manipis na balabal sa katawan, nagsuot ng shades at lumabas na ng room niya. Magsasunbathing na, pumesto siya sa hindi mataong lugar at doon nilatag ang towel saka humiga. May mga mangilan-ngilang nakatingin sa kanya. Nakita niya yon sa ilalim ng shades niya. Napangiti siya sa sarili. Mukhang madaming nagagandahan sa kanya.
Ine-enjoy na lang niyang atensyon na nakukuha mula sa mga lalaking foreigner na nandoon. Kinuha niyang sunblock mula sa bag at nagumpisa ng magpahid ng lotion. "Hi there, beautiful. You need help with that?" Tiningalan niyang lumapit na lalaki. Poging foreigner to. Parang si Chris Evans. Ang cute! Nakangiti ito sa kanya. "You need help?" Tanong ulit nito sa kanya. Nagalangan siya kung magpapatulong siya. Ibig sabihin na hawakan itong katawan niya. Hindi siya ready doon. Si Lennon palang nakahawak ng katawan niya. Ayaw niya ng ibang lalaki na hawak sa kanya maliban kay Lennon. Shit! Ano bang pinagsasabi mo? Wala na kayo ni Lennon kaya malabo na yan. Pero hindi, nag-aalangan pa din siya. Nagpe-pretend lang naman siyang liberated pero conservative pa rin naman siya. Hindi niya pala kayang magbalat kayo. Kung sana'y nandito lang si Patrick edi sana hindi siya lalapitan ng lalaking to. Sorry, I can manage. Simpleng sagot niya sa lalaki. By the way, I'm Jasper. Pakilala ng lalaki sa kanya. I'm Cindy. Inabot niyang kamay ni Jasper, nakikipagkamay ito sa kanya. Nanatili siyang nakaupo at nakatayo naman ito sa harap niya. Are you alone? Sasagot na sana siya nang may biglang nagsalita mula sa likuran niya. No, she's not alone. Nilingon niyang nagsalita mula sa likod niya. Lumapit si Lennon kay Jasper at muli nitong sinabing hindi siya nag-iisa. Oh, sorry for disturbing. See you around. Yun lang ang nasabi ni Jasper at umalis na ito. Hindi pa din siya makapaniwala sa nakita. Si Lennon ba talaga ito? Bakit nandito rin siya? May dala itong towel. Naka-beach short lang ito at walang pang itaas na damit. Umupo ito sa tabi niya, nakasalubong ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Why are you wearing like that? Hindi ka ba nahiya na pinagpipiestahan ng mga lalaking katawan mo? Galit nito sa kanya sabay takip ng tuwalya sa katawan niya. Nagpanting ang tenga niya. Bakit ka ba nandito? Sinusundan mo ba ako? Sigaw niya sa binata. Nagbabakasyon din ako. Dito? Kung saan din ako? Oo, bakit? Hindi mo naman pag-aari ito. Parang wala lang ito kung sumagot sa kanya habang siya'y kumukulo ng dugo dito. Sinisira mong bakasyon ko. Sambit niya sabay tayo't naglakad papunta sa room niya. Magkukulong na lang siya. Bukas na bukas din ay babalik na siya ng Pilipinas. Ayaw niyang makasama si Lennon sa lugar na yon. Hindi niya nilingon si Lennon, bahala siya sa buhay niya. Nang buksan niya ang room at pumasok ay bigla din tong pumasok sa kwarto niya. Hindi niya alam na sinusundan pala siya nito. Oh, what are you doing, Lennon? Nag-iba ka na, Cindy. Ganon ka na ba ka-liberated? May iba na bang nakahawak sa katawan mo kaya confident ka na sa pagsusuot ng mga ganyang damit? Hindi mo maibigay ang sarili mo sa akin pero sa iba mo pala ibibigay? Hinintay kita ng matagal, alam mo yan. Sino bang bago mong lalaki? Si Patrick ba? Mas magaling ba siya sa akin, ha? Naglalakad to palapit sa kanya habang siya'y paatras naman para makalayo dito. Nagagalit to sa kanya. Isang beses lang ako nagkasala sa'yo pero ganun ka rin naman. Pinagpalit mo rin naman agad ako sa iba. Bakit sa akin lang ang lahat ng sisi? Bakit ako lang ang sinisisi ng lahat? Hindi siya nakasagot sa mga sinabi ni Lennon. Hindi na niya naitama ang lalaki dahil agad siya nitong siniil ng halik. May galit ang mga halik nito. Masakit. Hiniga siya nito sa kama niya at pumatong sa ibabaw niya. Hindi siya makagalaw habang patuloy sa paghalik sa kanya. Maya-maya pa'y naging mabagal ng paghalik nito sa kanya. Cindy, I miss you so much, love. Kalimutan na natin ang lahat. Mahalin mo ko ulit, love. Please. Bulong ni Lennon sa tenga niya. Maya-maya pa'y siniil muli siya ng halik ni Lennon. Tinugon niyang halik ng nobyo. Ayaw man niyang aminin pero namiss niya din si Lennon. Bahala na. Kapag matapos ito ay lalayo na lang siya ulit. Ready na siyang ibigay ang katawan kay Lennon. Kay Lennon lang naman talaga niya nilaan ang katawan niya. Buong buhay niya ay si Lennon lang ang minahal niyang lalaki. Sorry, love. I can't take this anymore. I have to take you now. Oh shit, sorry, love. You're still a virgin? I thought. You thought what? Akala mo binigay ko na sa iba? Naiyak na sabi niya. Umalis si Lennon sa ibabaw niya at tinaplos ang mukha niya. Sorry, love. Hindi niya mapigil ang pag-iyak. Hindi ko nga naibigay sa'yo. Tapos ganun-ganun ko na lang ibibigay sa iba? Anong akala mo sa akin? Sorry, love. I don't know. I promise, hindi na kita sasaktan. Patawarin mo ko sa kasalanang nagawa ko. Natukso lang ako, love. Patuloy siya sa pag-iyak. Ngayon lang sila nakapag-usap ni Lennon ng gano'n simula nang nangyari ang tungkol kay Monica. Love, please.
Let's start over again. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Shh! Don't cry, love. It hurts me more seeing you crying. Niyakap siya nito habang nakahiga. Saka siniil muli ng halik. Natigil ang pag-iyak niya, napalitan niya ng pagkasabik sa nobyo. I promise, I will not take you until our wedding day. Gusto sana niya magreklamo, matagal pang mangyayari yun. Saka baka hindi papayag ang mommy niya na maikasal sila ni Lennon. Magsasalita sana siya nang muli na naman siyang siniil ng halik nito. I will make our first night a special one pero hindi pa tong tamang panahon, love. For now, ito na muna, okay? Nakangiting sambit nito sa kanya. Tumango siya bilang tugon sa nobyo. Ngumiti ito sa kanya. I love you, Cindy. Hindi siya sumagot. Nakita niyang lumungkot ang mukha nito. Hindi pa siya ready ulit sa pagmamahal ni Lennon. Natatakot siya na baka masaktan na naman siya ulit. Baka hindi niya nakayanin yon sa pangalawang pagkakataon. Niyakap siya nito at tinabihan sa paghiga. Hindi to na ito nagsalita pa habang hinahaplos-haplos itong buhok niya. Pinikit niyang mga mata at hindi niya namalaya na nakatulog na siya dahil sa pagod. Nakatulog na si Cindy sa tabi ni Lennon, napagod to sa ginawa niya. Napangiti siya. First time nilang ginawa yun, kahit dati hindi sila nabigyan ng pagkakataon na maging intimate sa isa't isa. Hanggang kissing at yakap lang sila, pero ngayon, they almost made love. Pinayagan siya ni Cindy for the first time. Naramdaman niya kanina na handa na itong ibigay ang sarili sa kanya pero hindi niya pa din ginawa yon. Ibibigay niya pa din ang pangako ni Cindy sa sarili nito na kasal muna bago talik. Hindi naman siguro counted ang ginawa nila kanina. Masakit man sa puso niya yon pero pinigil niya para sa dalaga. Si Cindy na lang ang pinaligaya niya. Sa susunod na lang siya kapag kasal na sila. Hindi siya makakapayag na hindi maikasal si Cindy. Tutol man si Tita Estrella, hindi yan makakapagpigil sa kanya. Mahal na mahal niya ang dalaga para pakawalan pa. Sobrang saya niya na malaman na virgin pa rin ito. Umiyak ito kanina. Nagpasalamat siya at hindi ito naging pariwara noong mga panahong nagkahiwalay sila. Ang buong akala niya naging wild na ito, pinagmasdan niyang nobya. Ibang-iba na ito, ang buhok nito na dati mahaba at itim na itim, ngayon ay blonde na at maiksi. Bumagay kay Cindy ang buhok nito, lalo tong gumanda. At kaninang suot nitong swimsuit. Shit, napamura siya nang makita niyang dalagang lumabas sa kwarto nito na halos wala ng saplot sa katawan. Bigla niya itong hinabol ng pasekreto. Alam niyang pagpipiestahan ng mga lalaking katawan nito na halos wala nang may tatago. Mapapalo niya talaga to sa puwet. Ano bang nasa isip nito at nagsuot ng ganon kalaswang swimsuit? Hindi ba ito nag-iisip? Mabuti na lang at naabutan niya ito kung hindi baka madami ng lalaking lumapit dito. Katulad na lang ng Jasper na yun. Hanggat maaari babakuran niyang nobya sa mga mapagsamantalang lalaking yun. Alam niyang mahal niya pa rin si Cindy. Sobrang nasaktan lang ito sa ginawa niya kaya maintindihan niya kung hindi pa din siya mapapatawad ng nobya. Deserve niya yun. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Kaya nagpapasalamat siya sa daddy nito na kahit nasaktan niya si Cindy ay pinatawad pa din siya ni Tito Larry. Si Tita Estrella lang talagang mahirap. Sobrang galit nito sa kanya. Nag-iisang anak lang kasi nila si Cindy kaya naging spoiled din to ang paglaki dahil sa mami nito. Lingid sa kaalaman ni Cindy Tita Estrella, pinabibigay ni Tito Larry sa kanyang flight schedule at hotel accommodation sa Maldives para masundan ng nobya. Naalala niya pang usapan nila ng Kuya Kevin niya. Lennon, pinabibigay ni Tito Larry sa'yo. Samit ni Kevin na nakauwi na ito mula sa pagbisita. Sa bahay ni na Cindy, inabot sa kanyang isang pirasong papel na nakalukot. Mukhang pasekreto pa itong ibinigay sa kuya niya dahil lukot-lukot na ito. Nasa kwarto lang siya, nagiinom. Nakailang bote na rin ng wine na naubos sa mga oras na yon. Masakit ng tiyan niya pero wala siyang pakialam. Wala na siyang ganang mabuhay. Kinamumuhian na siya ni Cindy. Muntik pa tong mamatay ng dahil sa kanya. Tumayo ka nga dyan. Ayusin mong buhay mo. Gusto mo bang magpakamatay? Galit ng kuya niya sa kanya. Ayan ang flight schedule at hotel accommodation ni Cindy. Pinabibigay ni Tito Larry. Sundan mo si Cindy doon at makipag-ayos ka. Ayusin mong sarili mo, Lennon. Hindi ka pwedeng makipagkita sa kanya ng ganyan ka. Tingnan mong balbas at buhok mo para ka ng ermitanyo. Nabuhayan siya ng loob sa narinig mula sa kuya niya. Susundan niya si Cindy. Tinignan niya ang flight nito. May 2 days pa siya para makapag-prepare. May time pa siya na mag-book ng ticket at ayusin ang sarili. Iniwan niya ang kuya niya nang walang pasabi. Pumasok siya sa banyo at naligo. Aalis siya, magpapagupit at mamimili siya ng mga swimwear niya.
Kailangan niya maging presentable sa muli nilang pagkikita ng nobya. Araw ng flight nila ni Cindy, mag-isa lang ito, napag-alaman niya na kasama dapat sa bakasyon ng Patrick na yun. Hindi niya alam kung bakit pinayagan to ng Tito Larry at Tita Estrella na magbakasyon kasamang lalaki. Samantalang sila dati't laging kasamang pamilya kung magbakasyon. Wala silang bakasyon ni Cindy na sila lang. Sinigurado niyang hindi makakasama si Patrick sa bakasyon na yon. Asungot lang yon sa kanilang dalawa, masisira ang plano niya. Inalam niya ang background ni Patrick na pag-alaman niya na may parlor pala to sa isang malaking mall sa Cebu. Kaibigan niyang may-ari ng mall na yon kaya tinawagan niya na gipitin ng konti si Patrick para umuwi ng Cebu at hindi makakasama sa Maldives. Napapangiti siya sa ginawa niyang panggigipit sa Patrick na yon. Kalalaking tao pero parlor ang negosyo. Napailing siya ng ulo. Natatawa naman siya nang maalala niyang tactics na ginawa niya sa airport kanina. Muntik na siyang mahuli ni Cindy dahil sa pagdidisguise niya. Marahil ay nararamdaman nito na may nagmamasid kaya palingon-lingon to kanina sa airport. Mabuti na lang at magaling din siyang mag-disguise. Hindi siya nakilala nito dahil kung hindi baka nasira ng plano niya, muli niyang niyakap ng mahigpit ang nobya. Ngayon nandito na silang dalawa, malayo sa mga pamilya, malayo sa mga kaibigan nito na mapanghusga. Hindi niya nababaliwalain ang pagkakataon. Gagawin niyang lahat na makuha ulit ang loob ng nobya. Pinikit niyang mga mata at natulog na yakap ang pinakamamahal na si Cindy. Good morning, love. Magandang boses ni Lennon nang gumising kay Cindy. Tinignan niya ang nobyo. Binuksan itong kortina ng kwarto niya para makitang labas. Overlooking yun sa napakalinaw na beach. Napaka-romantic ng lugar na yon. Perfect para sa kanila ni Lennon. Wait, what? Bakit naman perfect? Hindi pa sila nagkabalikan ni Lennon. Pagkatapos nitong buksan ng kortina, umupo ito sa kama at tumabi sa kanya. Bigla siyang na-conscious. Tinignan niyang katawan sa loob ng kumot. May suot na siyang t-shirt. T-shirt yun ni Lennon. Sa pagkakaalala niya kagabi ay nakatulog siyang walang saplot sa katawan. Paano nagkaroon siya ng damit ngayon? Si Lennon bang nagsuot noon sa kanya? Malamang, silang dalawa lang naman ang nandoon. Biglang namulang mukha niya, lalo nang maalalang nangyari sa kanila kagabi. Muntik na silang magtalik ni Lennon, pero anong tawag doon? Hindi pa ba pagtatalik yun? Ewan, wala naman siyang alam sa mga ganyan. I ordered breakfast for us, love. Sambit ni Lennon sa kanya. Dito ka ba natulog? Yeah. Bakit? May kwarto ka naman hindi ba? My room is just in front of your room. What? So you did plan all of this? Ngumisi lang ito sa kanya bilang sagot. Tinignan niya ito ng masama. Bakit kasi nandito sa Maldives? Kita mo nag-move on ako dito eh. Ayaw katang mag-move on eh. In 2 days, darating na si Patrick. I need you out of here. Hindi na yun pupunta dito. What? What did you do, Lennon? May ginawa ka ba sa parlor niya kaya hindi siya makakapunta rito? Konti lang naman. Kaibigan ko may-ari ng mall kung saan nagli-lease ang parlor ni Patrick. Kinuntsaba ko lang natakutin si Patrick ng konti pero hindi naman nila papaalisin si Patrick doon. Sinigurado ko lang hindi siya makakasama dito sa'yo ngayon. Saka anong klaseng lalaki yun? Parlor ang business? Natahimik siya. Hindi pala nito alam na bakla si Pat. Family business nila yun, pagdadahilan niya. Saka ano bang pakialam mo, you jerk? Akala mo ba mapapatawad kita agad-agad dahil sa ginawa mo sa akin? Hindi ba hiwalay na tayo? Oo, pero hindi ko naman tinanggap ang pakikipaghiwalay mo so technically hindi pa tayo hiwalay. How dare you? Galit na sigaw niya kay Lennon. Akmang sasampalin niya ito nang biglang may nag-doorbell. Iniwan siya nito sandali sa kabinuksan ng pinto. Ang order nito na breakfast ang dumating. Come on love, kain na tayo. Nilagay nito ang pagkain sa harap niya. Saka kumuha ng kutsara, nag-scoop ng pagkain at sinubo sa kanya. Hindi siya ngumanga, nanatili lang na nakatikom ang bibig niya habang tinitignan ito ng masama. Galit pa rin siya dito dahil sa ginawa nito sa kaibigan niyang si Patrick. Come on love, kain na. Sorry na. Tatawagan kong mall sa Cebu na tigilan na si Patrick pero tawagan mo din si Patrick na wag nang sumunod dito sa Maldives. Hindi pwede, matagal na naming plano to, pagmamaktol niya. Excited pa naman siya para kay Patrick dahil finally makakapunta na to sa Maldives. Kung ayaw mo, edi hindi ko rin tatawagan ng mall. Sige na, stop pestering Patrick's business. Kinuha ni Lennon ang phone na tumayo. Lumayo ito sa kanya ng konti at may tinawagan sa phone. Pilit ang pinapakinggan ng usapan ng mga to pero hindi niya masyadong marinig. Nang matapos to'y bumalik na si Lennon sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Muli na naman itong kinuwang kutsara at sinubuan siya ulit.
pero muli niyang tinikom ang bibig. Maya-maya yung cellphone naman niyang nag-ring. Si Patrick ang tumatawag. "Hi Besh!" Excited na sambit ni Patrick. "Hi Besh, kamusta na?" "Finally, okay ng problema dito sa parlor. There's just a misunderstanding. Pwede na akong pumunta dyan bukas na bukas din." Tinignan niya na muna sa Lennon na natili lang itong kumakain. Kunwaring hindi to nakikinig sa usapan nila. Wag na Besh. Wag ka nang pumunta. Boring dito. Uwi din naman ako bukas. Sa iba na lang tayo magbakasyon." "Ganun ba? Sayang naman. Sige, see you tomorrow, Besh." Pagkatapos nilang mag-usap ay pinatay niya ng telepono. "Happy?" Tanong niya kay Lennon. Tumango lang ito habang ngumunguya ng pagkain. "By the way, hindi ka pa makakauwi bukas. Tinago ka ng passport mo." "What? How dare you?" "Love, pwede bang tapusin natin ang bakasyon natin dito na tayo lang? Na walang storbo sa atin. Give me one more chance, love, please. After nito, kung hindi mo pa rin ako mapapatawad, hindi na kita gagambalain pa habang buhay." Tinignan niya sa mata sa Lennon. Nakita naman niyang sincere ang binata. Tumango siya bilang pagtugon. Wala rin naman siyang magagawa. Wala siyang passport at hindi siya makakalabas ng Maldives. Pagbibigyan niya na si Lennon. Pagkatapos noon ay magkakanya-kanya na sila. Ewan niya kung kaya niya yon. Isipin pa lang niya na tuloy na silang maghihiwalay ni Lennon ay nasasaktan na siya. Tinignan niyang lalaki. Muli siya nitong sinubuan ng pagkain. Pinagbigyan niya na to. Binuka niyang bibig at kinain ang sinusubo nito sa kanya. Ngumiti naman ito dahil sa ginawa niya. "After we eat, pwede ba tayo maglakad-lakad sa beachfront?" Tanong nito sa kanya. "Okay," tanging sagot niya. Magpapaubaya na lang muna siya kay Lennon. Total ay gusto rin naman niya yon. Sa kanya naiisipin ng mga consequences sa mga ginawa niya. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa beach. Tahimik lang silang dalawa. "Love, naalala mo pa ba? Wala tayong ganitong moment noong tayo pa. Di kaya kulang tayo sa intimacy kaya nangyari sa atin to? Puro kasi tayo work. Saka kahit pamahal natin ang isa't isa, ang nasa isip natin ay pang-merge ng kumpanya natin. Nagiging business ang rason ng relasyon natin." Napaisip siya sa sinabi ng nobyo. Oo nga, wala silang bakasyon or date na silang dalawa lang. Puro laging kasamang pamilya o hindi kaya gatherings. Parang yun ang nagiging date nila pero ang totoong date na sila lang dalawa ay wala. Masyado sila sigurong nakafocus sa business side. Ang personal life nila hindi na nila napagtuunan ng pansin. Since lagi naman silang nakikita, I think we should do this more often. "Bakit tayo pa ba? Hindi ba?" Pangbabara niya kay Lennon. "Hindi mo na ba talaga ako matatanggap? I'm sorry for what I have done. Lalaki lang ako. Natutokso pero maniwala ka man o hindi, walang nangyari sa amin ni Monica." Sino yung kasama mo sa Hong Kong? May babae ka pa doon, hindi ba?" "Ha? Wala. Wala akong babae doon." "Sino naman nagsabi sa'yo ng ganong kasinungalingan?" "May nagsisend sa akin ng mga pictures mo." "What? Patingin?" Nagtatakang sabi ni Lennon. Kinuha niyang phone at pinakita kay Lennon. "That bitch," sambit nito nang makita mga pictures nito mula sa Hong Kong at sa airport. "Si Monica yan. Sinundan niya ako sa Hong Kong pero tinaboy ko siya. Kaya bumalik din siya kaagad ng Manila. Hindi ko alam na ganun siya kabaliw. Kung ganun walang nangyari sa inyo?" "Wala, maniwala ka sa akin. That time na I tried to broke up with you over the phone ay pinagsisihan ko kaagad-agad ang mga sinabi ko na yun. I tried calling you again pero nakablock na ako sa'yo. Saka I'm calling Almaro to talk to you. Pero hindi niya ako pinagbigyan na makausap ka." Nung una, hindi niya yun alam na tumatawag si Lennon kay Almaro. Hindi naman kasi nito sinabi ng kaibigan sa kanya. "Handa ako maghintay. Mapatawad mo lang ako ulit, love." Inayos nito ang buhok niya. Nalilipad ng hangin sa hinalikan siya sa noo.